And nabanggit nyo nga po na talaga kumbaga nababahala kayo. And kung hindi ito ma-manage ng husto, maaari po bang posible po ba na magsilipatan na lang yung mga negosyante sa iba na lang mag-invest po pag ito talaga'y nakikita nila na mas tumindi pa? Yun nandito na, most of us are already Filipino citizen and we are here to stay. Wala naman kaming ibang pupuntahan kundi Pilipinas. Ang namamahala kami na we're worried, yung mga foreign investment ang kailangan natin. Yung mga marami pong umaalis din sa China, naghanap ng ibang lugar to invest. Kasi China is overcrowded already. Ang daming factory, nahihirapan na rin. At saka may oversupply sila. So they are looking for opportunities outside of China. So this is a window of opportunity para sa atin. Window of opportunities. Pumupunta sila sa Vietnam, sa Thailand, sa Malaysia. Mukhang Pilipinas naiiwanan. We're considered the least priority dahil dito sa problema natin sa West Philippine Sea. At saka sa perception na galit ang Pilipino sa Chino. Hindi naman Kung nandito tayo, alam namin hindi naman totoo yun Pero doon sa perception doon sa media, kung ano-anong sinasabi, at minsan sa Congress, kung ano-anong iniimbestigahan, that is not favorable to Chino. Yan ang nakakasama sa perception. It's all about perception. But the Filipino itself, wala namang problema rito. Everywhere we go, we're basically the same. We're dealing with the Filipinos, and the Filipinos are still very hospitable and still the best people, or friendliest people in the world. Nababanggit mo nga kanina na sa mga social media, meron pang isang pare na ginamit pa yung termino na singkit, no? So parang napapasama kahit na siguro dapat maging sensitive tayo kasi sabi nyo nga ang inyo pong grupo ay 77 years na pero mula pa noon hanggang ngayon andyan na maganda yung ating pagkakaibigan sa China, mga negosyante rito, malimit, mga Chinese nakatutulong sa ating ekonomiya, nakakapaglikha ng maraming mga trabaho, tapos tila makakalimutan agad at to the point na magsasuggest pa na dapat iba na yung mga Chinese products. Tama po yun. Tama po yun. We are here to stay. And we are more worried sa investment na dapat pumasok. At saka kailangan din natin ng tulong ng China dito sa mga malalaking project natin. There is the railway project connecting Manila to the south, to Legazpi, and the possible siguro mga power plant na pwede nila itayo, especially yung mga nuclear power plant, medyo advanced na sila dyan, na pwede nila tulungan ang Pilipinas. And then possible joint venture doon sa West Philippine Sea, doon sa exploration of oil and gas. Puro mga malalaking item at saka high-tech na hindi natin kaya, na kaya ng China at makakatulong dahil mayroon silang pera. So yun ang habulin natin. Sayang opportunity natin. Meron dyan, may gas and oil dyan sa Palawan. Bakit hindi natin maging joint venture? Sabayan natin o magtulungan tayo instead of mag-aaway tayo. Yan din yung naging suggestion ng isa sa mga judge sa arbitration na kung saan nanalo ang Pilipinas. Nagayahin yung nangyari doon sa Timor-Leste and Australia ata na nagkaroon ng joint exploration or joint venture na lang, win-win solution kesa sa laging magirian. And to the point na itong South China Sea, hindi lang naman Pilipinas at China ang meron pong dito, dispute kumbaga, no? Meron din pong claims ang ating mga kapitbahay na mga bansa. Ngunit nakita natin, lumilihis na yung mga investment imbis na papunta dito sa Pilipinas, dahil nga dito sa gulo, napupunta sa ating mga kapitbahay din sa ASEAN. Ito pong mga negosyo na ito galing pa sa US na nagsabi sa atin na merong ironclad commitment. Tama po yun. Saka yung sa kapitbahay natin, nakikipag-bilateral agreement sila with China. Tayo may nakikialam pa sa atin Nandito pa yung EDCA, yung Amerikano. In-invite pa natin yung mga ibang malalaking bayan para tumulong sa atin dyan sa military, which is not the issue. Dapat pag-usapan na lang natin kasi kung mag-aaway tayo dyan, wala namang solution dyan Kanya-kanyang sovereignty. Tayo may sovereignty, we will not give up. Sa kabila, meron din sila sovereignty. Binabantayan nila yung West Philippines, yung South China Sea
Dahil kailangan nila eh. Yung export nila sa China, lahat, more than 50%, manggagaling din sa South China Sea. Eh kung na-blockade yan, ay patay sila. So they have their interest to protect. We have our interest to protect. Hanapin natin kung saan pwede tayo magtulungan, mag-cooperate. Yan ang hanapin natin. Hindi yung away na mukhang away ang hinahanap natin eh. Hindi yung joint cooperation. Yun ang ibig sabihin namin. Na gusto namin, joint cooperation, hindi away. Oo nga, kumbaga handa raw tayo makipag-away, pero pag tumaas yung presyo ng mga produktong petrolyo, nagrereklamo na yung taong bayan talaga. So paano tayo magiging prepare niyan sa laban? Tama po yun. Tayo nahihirapan. Yung taong bayan ang nahihirapan. Especially now, taas-taas ang inflation. Yung giyera sa Russia at saka sa Middle East, hindi matatapos yan eh. Isama pa natin itong away natin ito. Walang mangyayari sa atin. So the best way here is to settle for peace. Mag-uusap tayo, parang mag-asawa. Minsan may konting problema, nag-uusap lang, naayos din eh. So, pag-usapan natin, daan natin sa diplomacy, at saka wag na magbitaw ng mga nakakasakit na statement, na babalikan tayo. Nakakasira yan. Mas maganda po pakinggan pag kalakalan na lang yung pinag-uusapan kaysa sa girian, kasi kung kalakalan makabenepisyo yung 100 milyong mga Pilipino compare sa pinagagawa na hindi naman agad-agad mareresolba sa tagal na ng panahon, hindi pa nakaka-solve. Might as well na gumawa na lang ng hakbang na makatutulong kay Juan de la Cruz, na ang hinay ngayon batay sa survey namang problema dito sa inflation, sa takbo ng ating ekonomiya at maging sa korupsyon. Tama po yun. Marami tayong problema sa bayan. Meron pa tayong internal political problems. Diba? Tapos pa yung election natin. Iwasan natin yung away natin kung meron man. Hindi naman away ito eh. May konting alitan na misunderstanding. So, de-escalation is the key. Huwag na tayong magbitaw sa mga salita na nakakasugat na nakakasakit sa kapila. Para hindi tayo balikan. Nakikita nyo rin po ba yung sa economic policy po natin, parang medyo bangga doon sa foreign na policy natin? Kasi humihimok tayo ng mga foreign investor, makadagdag na mamuhunan dito, yet mayroong ganitong sigalot at hindi pa ma-manage ng husto, parang hindi magtutugma. Tama po yun. Yung yung Department of Trade is open eh. Sila po naghahanap ng investment eh. Nagpapatulong din sa amin eh. Kasi marami kaming investors galing sa China. Dumadaan dito sa amin bago pumasok, tinatanong yung opinion namin. Sinasabi namin, maganda pa rin. Maraming opportunities dito sa Pilipinas. So why don't you come over? And minsan ba to come over, kailangan ng visa. Nahirapan naman sila sa visa. So all of this concern, we have to put together. Ano bang gusto natin, di ba? Yung tourists, kailangan natin yung tourists. And most of the tourists, they're going now to Thailand and to Vietnam and to Japan. Dahil hindi na kailangan ng visa. Tayo, pahirapan pa. May visa na, pahirapan pa. So maraming tourists umiiwas dito sa Pilipinas. Sayang. Pero ang pinaka-importante sa amin ay mga investors coming over to look at post-potential investment. Pero intindihin natin, yung kuryente is also another issues. Kailangan we have enough power to entice, especially yung mga AI, high-tech investors who come in, provided that we have enough electricity. Ngayon, sagat-sagat na yung electricity natin eh. May ibang area, may brownout na eh. Nandun ako sa Tuwigaraw last 2 weeks ago. Nandun ako sa Bacolod. Nandun ako sa San Andres, sa Quezon. Lapit-lapit na. Quezon, brownout. Nandun ako, brownout. Inaabutan ako ng brownout. Sabi ko, delikado ito. Wala pang yung mga investors nawawala na kuryente. At dyan sa kwento nyo po, Doc, naisip ko tuloy kasi 'di ba pag nanonood ka ng yung sa mga gera, kung ano ba yung mga strategic site na kanilang pinupunteriya, kung punteriyahin yung ating mga power plants, kulang na nga tayo sa kuryente, doon pa lang lugi na tayo. Oo, patay na tayo. So medyo
medyo lugi tayo kung nakikipag-away tayo. Wala tayong panglaban. Mm.